ang live. Doon, yung tanong niya, pwede sa kanya iscribe. Okay na? I-copy paste. Okay. Sige. Okay. Yung purpose ng fasting sa Feast of Atonement, meron ba yung type and shadow? At saka, ano yung symbolic meaning ng temporary shelter na tinitirhan ng Israelites dun sa Feast of the Tabernacles? Yan lang. Ulit. Ano yung purpose ano yung purpose ng fasting dun sa Feast of Atonement? Meron ba yung type and shadow? Tapos yung pangalawa, ano yung symbolic meaning or ano yung type and shadow din ng temporary shelter na tinitira ng mga Israelites dun sa Feast of the Tabernacles? Okay, salamat sa tanong. Although nasagot ko na yun ng mga nakaraang araw at nakaraang broadcast, pero maganda matanong dito. Lagi ko request, no, itong Tagalog na live natin, siyempre pag maganda video, maganda rin yung listahan ng tanong, i-share nyo sa Giant Groups. Okay? Request ko rin, Sister Remy, wag lang link sa group mo, pati ng link ng series lagay mo. Para makita yung iba kung naka-imbak dati. Okay? O sige, pati na End Time English YouTube, no? Okay, yung una, ang meaning ng atonement, sabi ni Pastor Villagon sa covering, kaya yung kanta dapat cover me, ready na, no? Pero, ang tamang unawa sa covering, pinagtakpan mo, sinagot mo, sinalo mo. Yan ang tamang term, sinalo mo. Kunwari, yung sakripisyo ni Kristo sa krus, sa Kalbaryo, o yung iba, pwede na hanap picture, share screen, o gamitin nyo yung mga naka-imbak sa album. Share screen na kayo, no? Kunwari, tinatanong atonement. O yung pictures ng atonement, i-practice nyo na i-share screen. Ikutin nyo rito. Yung si Kristo sa cross, atonement din yung tawag dyan. Parang kinover ni Kristo yung kasalanan natin. Parang si Adan, kinover niya yung kasalanan ni Eva. Although sa Job, hindi naman nakasulat na si Eva yung kinover niya. Basta ang sabi sa Job, pinagtakpan niya yung kasalanan niya. No? So, ang tamang meaning niyan, hindi pinagtakpan. Ang paliwanag kasi Pastor Vlog sa kila, sabi sa inyo, iba raw yung pinagtakpan, iba yung binayaran, nilinis. Pero sa akin, iisa lang yan. At maganda yung translation sa Tagalog, bayad sala. Okay. Anong application sa atin ngayon? Hindi naman tayo ritual Hudyo, yung ritual, yung gumagawa lang ng ritual. Okay, kahit sabihin natin nag-fasting prayer sila, humingi sila ng tawad. Pero kailangan lang revelation, ano ba yung kasalanan nila? So tayo, hindi tayo nakakulong sa taglagas. Tulong lang yan para maalala natin kung ano yung tipot larawan. Maganda yung translation sa Tagalog na sinabi sa akin, bayad sala. Pagbabayad sala. So itong atonement, parang pagbabalik loob mo sa Diyos yan, religo, no? Yung alam mong marami kang utang, alam mong marami kang atraso, regularly, meron ka talagang pagbabalik loob. O, yan yung PDT natin. Sa family, meron din dapat, no? Sa church, ito yung sa church natin, yung taunan. Kasi nag-celebrate tayo ng anniversary Whether taglagas, tagsibol, o Christmas, o New Year, o naman, kailangan natin merong times of refreshing. Times of refreshing, here in your presence. Atonement yung tinatanong. Yung times of refreshing, yan. Diba, pag nauhaw ka, inom ka ng tubig. Kailangan mo ng refreshments. Kailangan mo, spiritually kailangan mo magkaroon ng kapahingahan at magkaroon ng lakas ulit sa susunod na gera. Kailangan mo ng reload. Ubus na load ko, kailangan ko reload. Sa spiritual, meron tayong mga kasalanan. Kailangan natin, magandang type yung hugas paa, no? Bakit kailangan, madalas sila maghugas paa, hindi dahil utos ng kautosan yan. Ginagawa nila kasi malagkit, madumi, galing sa labas. Hindi naman sementado. Kahit sementado, naalikam ka pa rin. Hindi naman sila saradong sapatos Sandalyas ang suot nila
So, laging may foot washing sa bahay, refreshment. O, sabi Pastor Villagon, doon sa bahay natin, maglabas man lang kayo ng malamig na tubig para sa bisita. Okay, itong pagbabayad sala, ito ay spiritual na retreat. At hindi mo kailangan pumunta ng malayong retreat, ha? Ang ginagawa ng denomination. Doon na sa bahay. At hindi ko sasabi kailan tuwing Taglagas. Itong Taglagas parang malawakan, church-wide na paalala ng Diyos yan. Yung nangyari sa Udyo, yung mga pista sa Udyo, paalala yan. May type sa church. Kunin natin ang type. Pag hindi mo nakuha yung type, hindi nakuha yung pakinabang. Ang pakinabang, paalala ng Diyos, magkaroon kayo ng appointed time ng pagsisisi. Bakit may fasting? Kahit may fasting kasi yan yung pinaka-approved ng Bible na self-affliction. Self-affliction. Ayan, magandang. Ikot-ikot lang yung picture. Kasi may wisik sa altar ng dugo, no? So, mamaya na yung type na yun. Tanongin nyo na lang. So, yung application sa atin, paano ma-apply yung dugo ni Kristo sa atin? Di ba sabi sa 1 John 1:7, if we walk in the light, ang walk in the light mo kasama yung pagkabireyan. So, kasama yung sarili mong pagkakamali, balik ka sa, sabi Kristo, balik ka sa saan ka nagkamali. Nag-Nicoluk tayo dati. Balik tayo saan tayo tumigil. Kung lukewarm. No? Kung Nicolaita, saan ka nag-Nicolaita? O saan ka tumigil sa unawa mo? Saan ka hindi umabante? Pati sa disiplina natin. Yung disiplina, lukewarmness na yan eh. Saan ka nagkamali? Balikan mo, saan ka nagkamali? Pag Nicolaita, doctrinal na yan. Pag lukewarm, hindi yan doctrinal. Hukom yan, yung disiplina yan. So, balikan mo. Meron kang iyak, no? Yung fasting, yan yung aprobado ng Bible na self-affliction. Magbigay tayo halimbawa ng self-affliction. Yung mga Katoliko, pinapako yung sarili na sa krus, no? Yung meron din noon, panahon ni Martin Luther, pinapalong likod. Sa Pilipinas, nagkaroon ganyan. Ang tawag niyan, flagellation. Ang Tagalog niyan eh. Kung may nakakalam, pwede nyo contribute, ha? Self-flagellation. Anong term mo? Anong term? Ha? Pakilakas. Penitensya. Hindi. General yung penitensya. Malawak yung Ano, no? Yung penitensya, general term yan. Yung self-flagellation, meron kang latigo, nilalatigo mo yung sarili mo. Hindi ka latigo yun. Ano yun? Yung basta yung nakikita nyo sa mahal na araw, may pumapalo. No? May pinapalo na sarili niya. Si Martin Luther gumamit daw ng ganyan. No? Nag-invento pa ng pahirap sa sarili. Yan ay hindi aprobado ng Bible o hindi directly tinuro ng Bible. Ang tinuro ng Bible, fasting talaga. Aprobado yan. Talagang instructed yan. Anong purpose ng fasting? Parang pinaparusahan mo yung sarili mo dahil naging carnal ka, nakalimot ka. Aprobado ng Bible kasi tinuturo ng Bible yung fasting. Ano ba yung purpose ng fasting? Singit lang to hindi tayo magtatagal sa fasting. Isa yan sa purpose ng fasting. Yung pagbabalik loob. Yan lang ba yung picture ng atonement? Kunwari, yung priest nagwisik ng dugo sa altar. O kaya, yung nag-pray, iyak sila, wala ba kayong picture niyan? Nako, dapat paki-review na lang yung mga album yung mga tumutulong. Baka hindi naman kinumpleto ni Simon yung picture. Kailangan may picture yung mga umiiyak. Yung, dapat, bawat verse dun sa may picture. No? Ngayon, pray iyak tayo. Yung pray iyak, di ba tinuro ni Jonah sa hari ng Assyria? Tapos, inutos ng hari ng Assyria sa lahat ng nasasakupan niya. Pati hayop, nag-fasting. At naglagay sila ng, hindi mo kailang gayahin to, naglagay sila ng sako sa ulo. Naligo sa abo o yung naglagay ng abo sa ulo. Anong purpose? Pakita lang nila na nagsisisi sila. Naawa ang Diyos, hindi agad winasak yung Assyria. So, Marjorie, huwag niyo pawalan si Bar Simon, mamaya, kasi lagi nalilimutan kopyahin yung tanong. Kung nasana yan, tuloy-tuloy, sayang lang yung mga live, di ba? Para mapakinabangan live, kita yung tanong. Para pag-share sa ibang group, mababasa yung tanong. Tsaka masa-search mo rin dahil meron kang topic Okay. So, paalala ko, Marjorie, kasi ilang linggo na siguro nalimutan, i-copy-paste.
Baka sa English yung tinutukoy ko, no? Pero basta tuloy-tuloy lang. O yan. Yan ba? Gawa mo lang yan, pero bukas English ba? Huwag mo papakita yan. Bukas, kailangan yung Hudyo, yung ginagawa ng Hudyo sa Israel, yung atonement. Hanap ka sa Google, Feast of Atonement, tapos yung mga Hudyo, yung morning, tawag sa English niya morning, nagdadalamhati. Ano yung iniiyak nila? Yung kasalanan nila. So, may kasalanan na alam ng tao, yung hindi alam, kailangan maging bere yan para malaman mo. So, yung pag-fasting, yung meron pa nga lagay abo sa ulot, saka hindi na natin kailangang kopyahin yan. Ang sa atin, ang importante mo na yung pre-iyak na. Whether yung fasting, di ko pa nga ini-instruct yan eh. Although sa Pentecostal, nagpa-fasting din sila. Pero kung hindi bere yan, sayang yung fasting. May kapangyarihan lang, pero pambulag yung kapangyarihan. Diba? Nakakabulag yung kapangyarihan eh. Yung anointing na nakakapagpagaling ka, nakakapag ka. Pero Nicolaita ka ni. So, hindi lang sila naging lukewarm kasi talagang umiiyak din sila. Tayo dapat umiyak tayo. So, yan yung pagsisisi. Ngayon, dadagdagan ko. Let's say, kumbaga, apply na sa panahon natin, sa church natin. Lista natin yung kasalanan natin kasi nalilimutan natin eh. Kumpisal, magpapayo tayo. Kunwari, naguguluhan tayo, hindi natin alam paano gawin yung naguguluhan na ako, suko na ako, bro, dahil pagod na ako, gulong-gulong, hindi ko na alam ang gagawin eh. Tawag ka muna. Hindi ka pa tumatawag. Parang patay na ako. So, kung meron kang kayang tanungin, kahit bukod sa akin, magtanong ka rin sa ibang manggagawa. Yun, kailangan masanay ka rin dyan. Ito hindi nabanggit sa atonement. Kailangan ba natin ng hukom? Pag hindi ka pa matured na malalim sa alam kung saan ka nagkamali, kailangan mo ng hukom. Hindi lang nabanggit dyan, no? Pero makikita mo ang function ng priest, ganun eh. Lumalapit sila para may taga-payo o taga-instruct. At sila yung nakakaalam ng kautusan eh. So, parang sila yung sa korte natin, they interpret the law. Okay, yan yung atonement, no? Silip lang yan. Pwedeng palawakin pa yan eh. Yan, bukas na lang yan. Tapos, tulong kayo sa tanong. Yung tabernacle, tama yung sabi ni Berna, na, tabernacle na. Yan lang yung picture. Tabernacle na tayo. Yan, pinapaalala ng Diyos, dati wala silang permanenteng tirahan. Nasa disyerto sila. Pagpasok lang promised land, siyempre magkakaroon ng permanenteng tirahan. Kahit yung templo ay permanenteng tabernakulan ng Diyos. Pero ilang daan taon pa yan, no? Pero ang tao, mayroon ng permanenteng tirahan. So yung permanenteng tirahan tao, hindi na siya tolda. Magiging sementado na yan, etc. Pero pinapatupad pa rin ng Diyos yung pista ng tabernakulo para alalahanin nila nung nasa disyerto sila. Pero may humility sila. Nung nasa disyerto sila, masinop sila. Kasi liligpit sila. Kung lalakad, kailangan magbaklas ng tolda. Tapos, kung titigil, tatayo ng tolda. So, pinapaalala sa kanya, gagawa sila ng pansamantalang tolda, parang kiosk. Yung nakita man nagtitinda. Yung mga kiosk na tinatayo sa Israel as ritual nung katuparan ng pista na yan, ay pag-aalala nung sila ay nasa disyerto. Yan yung nabasa ko kay Dominic A. Berman doon sa DWAD broadcast nun. Nabasa ko sa booklet niya, yan na isang purpose. Paano sa atin ngayon? Kasi hindi naman tayo na disyerto eh. Until pag-ano tayo dati, hindi man tayo dating angkan ng Hudyo na yung mangulang ay nasa disyerto. Although meron siguro na literal na naganap yan. Wala ka matirahan dati, nasunugan ka, na ano ka. Ngayon ganito, para sa atin, progressive tayo, di ba? Ang tabernakulo maraming type. Isa na yung Godhead, no? Shortcut. Si Kristo, yung pangakapanganakan niya, taglagas. Tipo ng tabernakulo. Kasi may outdwelling ang Diyos sa kanya eh. So, sa outdwelling, by terminology, okay lang, tawagin Diyos. Pero outdwelling yun, hindi dahil sa indwelling.
yung indwelling, River Jordan. Yan mas malalim na tabernakulo kasi nanahan ng Diyos kay Kristo sa River Jordan. Tama-tama, taglagas din yun, birthday niya. Kung kailan ang birthday niya, yan din yung time na nag-indwelling sa kanya. Kung pinapakita ng Diyos, tumatakbo na yung tubi mo, ibig sabihin, sanay ka na magtanong, magkumpara sa aral natin, then talagang may training sa'yo mag-share. Bata pa, train na sa'yo mag-share, maghanap ng sharean. Hanap ng picture nawala na yung picture. Kasi manonood nito, makikita lang mga ano. So, yan, salamat. Pero at saka kailangan masanay kayo i-full screen agad. yung atonement, kulang na kulang yung picture. Walang umiiyak eh. Sana hanap kayo picture niya, no? Simon, habol pa. So, itong tabernacle, meron tayong type nung katulik kay Kristo, yung training. So, PTA yan. Di ba? Mula pagkabata hanggang matanda. Bago mag-start ang ministry. Yan yung under training ka. Under tutors and governors. Pero nung nagsimulang ministry niya, yan na, yung tapos na yung training sa tabernacle, start na ng ministry. So, ang tabernacle, type yan sa training. Type pa yan ng pagpahahanda sa ministry. Hinahanda ba natin pamilya natin for the ministry? Yan yung atonement, pre-iyak, no? So, handa nyo lang bukas kasi walang picture si Simon ng iyak eh. Yung Hudyo umiiyak. Kailangan mga pictures ko yung nasa Israel muna. Saka na yung sa church. In Israel, kunwari pinapakita yung pagluluksa nila. Kahit yung kay Jonah, sa hari ng Assyria. Pakihanda lang kasi hindi ko lang nasulat dun eh. Hindi lang nahanda. So, balik tayo sa tabernacle. So, una, yung pag-training ng pamilya, tabernacle yan. Yung pagkontrata ng pamilya, tabernacle yan. Yung pag-discipleship, tabernacle yan. Iba yan sa trumpeta. Ang trumpeta, mag-share ka. Pero bakit nauna yung pista ng trumpeta? Actually, kasi nagre-recruit tayo, nag-aakay tayo, nag-evangelize tayo dapat. Pag may na-evangelize tayo, tuturuan natin sila mag-CC atonement. Then, i-disciple natin sila. Kaya nauna yung trumpeta. Pero dito sa church natin, dapat natagal na natin na-disciple yan. At sila yung nagtutrumpeta. Dapat nakarating na sila trumpeta ngayon, di pa eh. So, pag anak natin, automatic tabernacle yan. Pamilya, tabernacle yan. Yung training sa kapatiran, tabernacle yan. Kung nag-DVBS ka, Bible study lang, trumpeta lang yan. Pero pag nag-discipleship ka na, yung workshop ka na, tinetrain mo na yung gagawin ng pamilya, tabernacle yan. So, bukod kay Kristo, na nanahan ng Diyos, tayo rin. O sabi nga ni Barbanam, yung word made flesh, hindi ko na makita yung dati ko nabasa, indwelling kay Kristo, pero nabasa ko sa atin. Ang word made flesh, pag nanahan ng Espiritu Santo sa atin. Yung tabernacle, hindi lang si Kristo, tayo ang tabernacle. Tayo ang type niyan. Ano yung type nung paggawa ng mga tolda o paggawa ng mga booth ng mga Hudyo, ng mga Israel? Ang type niyan, bawat house to house, palakasin natin. Bawat pamilya, palakasin natin. Yan ang tabernacle. Kung na-realize niyo yung purpose ng Diyos dito, bago dumating anniversary, paspas tayo, ikot tayo sa mga pamilya kung kaya natin itong huling linggo na to. Ikot tayo, turuan natin sila ano yung purpose, ano yung paghanda nila. Ang paghanda nila hindi lang yung dekorasyon ng church o masarap na pagkain o pera. Ang paghanda nila yung puso nila. No? So, andyan yung atonement, andyan yung tabernacle. Let's say yung iba, hindi pa sanay. Di simulan na, schedule na. Kahit isang linggo mo na magtiis.
Saka Lilo Conte next week. Pero dapat tuloy-tuloy na yan. Kasi ang type ng Taglagas tsaka Tagsabaw, hindi ba ibig doon ka lang kikilos. Reset lang yan eh. Ayuda lang yan eh. Paalala lang yan eh. Refreshment lang yan eh. Sabi, ganyan dapat lifestyle natin. Permanenteng tabernakulo tayo. Permanenteng templo tayo. Permanenteng atonement tayo. Yung tayo pa magdadala na hukom sa ibang churches, ibang kapatiran, ibang tao. Diyan natin magaganap na tayo sa atin pala matutupad yan. Okay, mahaba na yung sagot ko, no? Sana may ideya kayo. So, okay. Follow up. Sana yung mga anak ninyo, utusan nyo magtanong at bukod sa tanong, isulat yung tanong. Sige po. Magkaroon din kayo ng tanong bulong sa bahay. Sige. Yung tanong ko po, ano yung paghahandang ginagawa ng mga Hudyo pagka papasok na sila doon sa panahon ng Peace of Atonement? Tapos, ano yung tawag dito, yung isinisimbolize niyan sa atin ngayon dito sa hukom ministry natin? Paano tayo maghahanda pagka Peace of Atonement na? Sa tuwing kailan yung Peace of Atonement dapat? Nasasagot ko lang, pero dagdag sa tanong mo yung Hudyo. Yung style ng Hudyo parang style ng denominasyon. Kulang sa revelation eh. So ritualistic sila. Kunwari, gusto natin magpaganda ng church, na hindi naman bawal, no? Parang ganun ang style ng Hudyo. Ganun rin ang style ng denominasyon, no? Lahat except dun sa Berean Progressive Revelation. Ngayon, dinadagdag ko tong Berean Progressive Revelation na ito yung kulang natin. Ito yung kailan type niyan. Maganap natin yung internal na paglilinis. Yung internal reset. Meron din ba silang internal na reset? Meron din. Pero hindi lang nila tinataon sa Taglagas. Hindi naman namin kailangan itaon sa Taglagas eh. So, meron ding internal repentance, iyak sila. Pero hanggang dun lang eh. Sabihin, walang katapos ang iyak, no? Kasi paikot-ikot lang dun. Kung ang kasalanan namin, nagsigarilyo, kasalanan namin, nagputol ng buhok yung babae, kasama namin, hindi nagpalda. Yan lang, o nag-make up kami. Hindi ganun kalalim yung alam nilang kasalanan. Pero umiiyak pa rin sila. O nakakaingit na umiiyak sila, tayo hindi. Kaya nagme-make up na yung sa atin eh. Nagpuputol na ng buhok, nag-shorts pa. O, tapos walang nagpapaalala. O meron siguro. Pero madalang, no? Kasi ang kailangan natin paalala, hindi lang yan. Mas malalim pa dyan. So, kailan talaga meron tayong mekanismo sa church na talagang umiikot, nagtuturo, nagte-train, nag-workshop. So, para gumana yung tabernacle. Ang tabernacle, not necessarily Taglagas lang. Pero Taglagas yung ginawa ng Diyos na isa sa dalawang birthday ni Christ to set a, tawag dyan, a preparation. Ngayon, Taglagas ba mamamatay si Kristo? Hindi. Nakasulat sa 2006 na tracts. Taglagas ay na birthday, type ng ang birthday mo ay para mamatay ka. Laliman natin ngayon para mamatay. Progressive to ng 2006. Pag sa'yo pinanganak ka para mamatay, doesn't mean mamamatay ka agad sa birthday mo. It means ang purpose mo sa buhay. Ano ba yung purpose mo sa buhay? Mamatay para sa Kanya. Hindi ka man talaga literally mapapatay kung maliban na sa ibang bansa ka na So, yung hindi ka naman literal mamatay, ibig sabihin, i-prioritize mo naman siya. Yung kaya mo pagurin sarili mo sa ibang bagay, pagdating sa Diyos, ayaw mo pagurin sarili mo. Diyos-Diyosan yun. Pero ang pagsakripisyo ng buhay ngayon, hindi literal namatay. Meron dyan, uunahin mo yung sakripisyo sa Diyos kaysa dun sa material o eskwelahan o anak buhay o ilaw. Na hindi naman binabawal ng Diyos. Tugunin mo magsakripisyo ka ron. Pero mas malit na nga oras hinihingi ng Diyos. Huwag mong pagpalit, lalabas muna ako ng bahay. Hindi ko muna susundin si mama. Huwag ko na utusan ng anak ko, hindi naman yan susunod. Kasi kung sakripisyo mo buhay mo, yung malilit na bagay niyan, sagasa mo na yan. Nakakaingit kung paano magsakripisyo yung ibang denominasyon. Pagod, puyat, pera,
lahat. At nag-evangelize sila. Nag-prayer meeting. Of course, Nicolaita nga lang, lukewarm nga lang. Hindi Berean. Pero, nagsasakripisyo sila. Magsakripisyo tayo. So, 2006, Communion 2006. Pinanganak si Kristo sa taglagas para mamatay. Kaya fall. The fall, no? The fall of Adam, the fall. Diyan din create si Adam and Eve in creation. Kaya tinitipo yung unang creation na may fall. So ano yung takatagong revelation kung pinanganak tayo para mamatay? Yung birthday natin, celebration dapat, kinommemorate natin mensahe na yan eh. Yung pinanganak tayo, katulad ni Kristo para maglingkod sa Diyos, ibigay yung buhay niya, literal talaga nabigay yung buhay niya, tayo ganun din. Kahit hindi tayo mapatay, hindi tayo mapako sa krus, hindi tayo makulong sa communist countries, Muslim countries, mapugutan ng ulo. Yun lang, araw-araw na ano natin, meron tayong pagsubok na Diyos-Diyosan eh. Ipagpapalit ko ba? So, yung pagbigay mo ng buhay mo, hindi mo literally na namatay. Yun lang konting hirap lang ang gagawin mo, no? O yan, salamat sa picture. Konti lang ang hirap mo, Sister Ami, pag atonement na yan. Pag may nagtanong na sa atonement, yun ang palakihin mo yung kabila. So, sarado mo na, Sister Ami. Ihanda mo lang yan para bukas. Pero kailangan ko yung mga Hudyo ang sa Israel dati nag-iiyak, no? Okay. Yan yung ano, dagdag ko. Kaya may atonement, di paglilinis, pagsisisi. Kaya may tabernacle, paghahanda sa ministry. Paghahanda. Yung atonement, pumapasok ang high priest. Meron silang sacrifice, meron din silang dugo. Yung dugo, sprinkle nila sa altar. Atonement yan ha. Ano yung tabernacle? Di ba nanahan ng Diyos kay Kristo? Yan na yung spirito ng Diyos, laging nasa tabernacle. O hindi araw-araw pumapasok sa Holy of Holies yung high priest. Pero araw-araw tumatanggap yan ng sakripisyo ng tupa, kordero, kambing, para katayin, para patakasin, scapegoat, para sa kasalanan, o yung sin offering, o meal offering, tatlo yan. Tatalakayin ko minsan yan. Peace offering, meal offering, at can see, na-broadcast ko yata yun sa DWAD eh. Pero magagawa rin tayo sa Facebook. Peace offering, Leviticus to, no? Chapter 1, chapter 2, chapter 3. Peace offering, meal offering, tsaka sin offering. Yan. So, yung high priest, hindi na pumapasok sa Holy of Holies araw-araw, pero tumatanggap yan ng araw-araw na sakripisyo ng mga tao. O yan yung araw-araw natin. O, yung paano si Kristo, pinanganak sa fall, nabautismo ng Espiritu Santo sa fall, nanahan sa fall, tayo rin, araw-araw ng buhay natin, meron point in time, hindi na tayo under training. Talagang, kahit nagtatrabaho tayo, may oras tayo para mag-evangelize, mag-share, kontrata, mag-disciple, tumulong. Tabernacle na tayo ng Diyos kasi the tabernacle of God is with men. So, kailangan humalubilo tayo sa tao na tuturuan natin. At syempre, millennium yun, verse na yan. Pero type natin sa atin. Kailangan yung mga kapatiran na walang presensya ng Diyos, ilapit mo sa kanila yung presensya ng Diyos mo. Yan. Kailangan ko yan hindi pala yan bukas. Pero kung kailangan, ano lang yan. Ito ay spring feast communion. Okay. So yung nagla-live, toggle nyo na lang kung aling picture lilitaw. No? Sister Dalaga, yung kapangalawa mong tanong, nasagot ko na yan. Yung tanong ni Berna, yan din nasagot eh. So, ano yung tipo, ano yung application sa pamilya? Okay? Tapos unahin yung tanong, yung scribe sa sagot, kung may gumagawa pa niya, mababasa mo rin, Dalaga. Okay? Follow up mo kay Remy. Yed. So, sana si Yed Kate ay nag-scribe ngayon. Okay, yung mga anak nyo, patanungin nyo lahat. Okay? Brother Yed F, dati. Sino to? Kate Hello? po. Kate po. Kate. Sige, tuloy.
Tanong ko po, bakit po may 7 na pista ang mga Hudyo? Okay, sagutin ko. Yung may pista dyan, pakita. Kahit yung thumbnail meron, pakita nyo. So, Hoshimani. Pakita mo yung thumbnail, no? Nakalagay niyan yung 7. May mensahe ang Diyos sa atin. Of course, marami yung mensahe ng Diyos. Pero, itong 7 pista, nakasentro to sa Taglagas, Tagsibol. Mayroong pinapakita ang Diyos sa atin. Pag-aralan nyo, tanungin nyo, saliksikin nyo, hanapin nyo yung audio niyan. So, sino ba yung may post niyan? Si Durano o iba pa? Kahit lahat naman, meron post niyan eh. Kunin nyo yung post ng iba, tapos kunin nyo rin yung post ko. Kita nyo, yung 7 yan. Major yan, meron pang ibang hindi major eh. So, itong major feasts, may mensahe dyan. Kunin nyo yung mensahe. Okay? Hindi ko siyempre maisa-isa. Ang tanong kasi bakit? Ang purpose, mensahe. Purpose, may hidden revelation. May hidden spoken word. Ang makakakuha lang bride. So madalas sabihin sa ibang end time na ang bride ay meron siyang alam na hindi alam ng iba. Totoo. At kasama to. Siyempre yung iba kasi pag Nicolaita, kunwari grupo ni Jackson, no? Meron kaming mensahe wala sa iba. Totoo yan. Kasi Nicolaita yung ibang end time. Laban sa kanila. Pero hindi masyadong na-emphasize ni Bar Jackson yung pagkabereyan. So yung susunod kay Bar Jackson, karamihan, hindi na rin nakikinig sa iba. Hindi nila malalaman to. Hindi nila malalaman communion. Kasabi ni Lumawig, pakikinggan ko lang si Jackson kasi siya lang ang sinugo. Siya yung kumpirmadong sinugo. Yung baby yan, kung mamimili muna tayo ng tao na pakikinggan, baby yan, until kailangan maabot mo lahat ng pahayag niya para ang purpose ng Diyos, lumampas ka pa. Hindi habang buhay mangmang ka na subo ka lang na subo, baby. So, pwede ka maging baby sa umpisa. No? Kailangan may mag-train sa'yo maging bereyan. So, ibig sabihin ng bereyan, kung may ibang nagtuturo, hindi mo iiwasan. Para masala mo yung tama at mali. Eventually, mamimit mo yung makakatulong sa'yo makaabante. Basta huwag ka lang mahawa sa kanila na Manicolaita ka. Siyempre, maraming nangahawa mag-Nicolaita. Salamat sa picture ni Bar Jackson. Dahil hindi pa sagad yung picture, sabay mo na rin si Gan. Okay, si Frank. Ibig sabihin, kailangan maging beren. Yung buong samahan ni Jackson, nasanay sa siya lang ang pakinggan eh. Hindi naman siguro bawal ni Jackson ikumpara. Pero dahil hindi niya tinuturo, hindi nila ginagawa. Nabanggit lang niya. Akarang take for granted niya, ginagawa na ng iba. O yan ang kulang, no? Itong mga pahayag, hindi ko nasasabi sa akin lang dumating pahayag, namumulot din ako sa iba eh. O kung namulot ako sa iba, mamulot din kayo sa iba, mamulot din kayo, sila dapat sa akin, mamulot din kayo sa akin, magkumpara kayo. Kung ako, sinisikap ko ubusin yung matutunan ko sa iba, so, naririnig nyo na rin sa akin yung turo ng iba kasi bibigyan ko sila ng credit. O, yan ang tunay na bereyan, no? Bibigyan mo ng credit yung natutunan mo sa iba na biblical, na kumpara mo. Kung di pa biblical, pwede mong gawin biblical. O, bigyan mo pa rin ng credit. So, itong 7 pista, siguro nasagi to ni Bargan. Si Bar Jackson nung bata pa na ituturo niya to eh. Nung tumanda na, hindi na nakafocus dyan. So, pero nung bata-bata pa si Jackson, wala pang biyak yung ulo, no? Di pa na-aksidente. Na-aksidente na. Ewan ko, no? Basta yung unang-unang niya mga contender, talagang nasagasaan yung pista. Hindi man siguro kasing detalye natin, pero nababanggit niya kasi siyempre nagsasaliksik din yan eh. So magsaliksik din kayo, daanan nyo rin yung dinaanan nila. Hindi spoon feeding, kundi may guidance kayo, yan, is-research natin yan. I-google natin yan. Kunin natin panig ng iba. Kunin natin yung panig natin. So mararamdaman nyo, dun ang usapan Diyos sa inyo.
Yung spoon feeding, hindi habang buhay nangungusap ang Diyos sa inyo. Kasi pang-baby yan eh. Bread yan eh. Yung wala kayong tinik eh. Pag di kayo marunong maghiwalay ng tinik, unskilled in the word, sabi pa. Okay, tuloy tayo. Dapat lahat makatanong, no? Sige. At Brother F, patanong pa po. Oo. Ano po ang pagkakaiba ng pesta mga Hudyo sa mga Kristiyano? Okay. Dahil hindi pa perfect yung boses, practice pa sa bahay. Sister Kate, ikaw mag-ulit. Ano po ang pagkakaiba ng pista ng mga Hudyo sa mga Kristiyano? Yung pista na nalaman natin sa Catholic Church, parang carbon copy, pero mga invento na yun eh. Hindi naman bawal gumawa ng sarili mong pista, pero wag mo ipantay sa pista ng Hudyo. Kunwari, gumawa ka na anniversary, yung petsa mo. Dahil sariling gawa lang yan, hindi bawal, pero wag mo gawin parang yan yung utos ng Diyos. Sa Katolik, may mga pista, di ba? May palaspas, kung ano na pa. Hindi yan direkta inutos ng Diyos eh. Sarili mo lang kagustuhan. Ibig sabihin, optional yan. Ganyan ang style na gusto mo. Di ba? Pero hindi yan part na, halimbawa sa atin, ang communion na cell group, biblical yan, obligado yan. Ganyan paraan, hindi mo pwede baguhin yan. Yung ibang pagbabago mo, una, sariling diskarte mo na, iba pa mali kasi nakakadamay sa unawa, maling unawa. Halimbawa, ang ibang end time o kasama na denominasyon, kasama na Katoliko, yung communion nila mali. O sabihin natin, yung communion nila, hindi yan yung original. May foot washing pa nga eh. Nadadama yung revelation nila kasi nagiging Nicolaita na wag na magkumpara o habulin yung katotohanan. So, mahalaga rin, eksakto ba sa pinapagawa o hindi? Pwede ka ba mag-optional dyan o hindi? Halimbawa, panyo, pwede ka mag-optional dyan. Pero, hindi yan main. No? Kahit hindi panyo ang nagamit. Yan, pwede ka magsariling diskarte dyan, kahit hindi panyo. Yung pinag-pray, tas nakakagaling yung panyo. So, alam ba, yung Sabat, pumunta si Pablo sa Sabat doon sa sinagoga. Pwede ka mag-Sabat, pero wag mo gawing doktrina kasi hindi ritualistic Sabat yung mga hentil. Gawin mo, hindi bilang doktrina. Gawin mo dahil napagkasunduan nyo lang yan. Sarili mo lang yan. Romans chapter 14, no? May isang araw, mas mataas kaysa ibang araw. May pagkain, bawal, mayroong pagkain, hindi. Walang hatulan. Pero mayroong mga bagay na hindi mo pwedeng umiwas. No? Baptism. Pangalan sa baptism. Pagkaberean. Ministry. Communion. No? LCM. So, may mga bagay na kailangan yung prinsipyo ng Diyos masunod. Hindi ka pwede magsariling diskarte. So, yan yung sagot ko. Yung pista ng ibang church, Katoliko yung marami. No? Kasi yung mga Protestante, Pentecostal, parang nabuksan na sila na yung pista na ginawa sa Katoliko, hindi naman yan ang gusto ng Diyos eh. Naging naging aral na ng tao. Yung aral nila, naging aral ng tao. Yung aral ng tao, pinapalabas aral ng Diyos. Yung mga miyembro na hindi naging berean, naging mangmang, spoon feeding na lang. Kung ano na lang sabihin ng leader, ng pare, yun na yun. Wala nang hindi na na-train magkumpara, magsaliksik. So, yung pista na ginawa nila, daming pista, di ba? Parang tinapatan na, halos buwan-buwan may pista bawat bayan eh. May pista ng ganyan. Hindi ko na maalala lahat. Peña Francia, kung ano pa. Pista na Juan Bautista or whatever. Babasain kayo. Di ba, daming napeperwisyo sa pambabasa. Ano yun eh, invento na lang yan eh.
Kailangan bumalik tayo sa original. Ngayon, yung Hudyo, meron tayong messianic na grupo, in-emphasize sila, kailangan magganap yung literal na pista. Yung pinakamalapit natin na literal yun, Passover, which is communion. Yung iba, kunin nyo na yung type. Although may type din yung Passover, no? Ano yung pista nung ibang pista? So, bakit nasa ganyang petsa? Kunin natin yung Revelation. Bakit nasa ganyang petsa? Bakit mahalaga yung taglagas? Bakit mahalaga yung tagsibol? I-ignore na lang ba ng mga end-time denominational churches yan? Hindi, may mensahe yan. Alamin mo yung mensahe kasi pag may mensahe, gusto ng Diyos, maintindihan mo, ma-apply mo sa buhay mo. Yung mensahe. So, hindi dahil nag-uhudyo-hudyuhan tayo na uulitin lang yung ritual. Kahit nga sila, galing talaga sa Diyos. Yun, yung pinapagawa sa kanila. Hindi pa yun ang pinakakaligtasan eh. May nakatagong mensahe doon na kailangan natin mabuksan. So, hindi pa pinapakopya ng Diyos lahat. Para sa atin mga Kristiyano, mariresurrect ka. Kahit ulitin pa yan sa millennium. Ang purpose nyo para mensahe. Okay, ayan ang kumpara ng dalawang pista, no? So, toggle mo na lang yung nagla-live. Toggle nyo na yung dalawang ito. Sa daming picture pwede pakita sa pista ng ano. Kung may nagtanong bukas, sa kanya pakita yung picture niya. Okay, iba naman. Sana yung mga anak ninyo. Okay. Purpose tanong, di ba yung yung communion? Yung communion ay parang ritual din? Tama, sinabi ko na parang siyang ritual pero pinapagawa. Masama ba yun? Masama ba Ritual yun? din yung bautismo. Eh, hindi masama yung ritual. Ang masama, hindi ka berayan. Hindi ka progressive. Kung mga nandun ka lang sa walang unawa. So, doon sa So, Catholic may mga ritual, Purpose, wala pang unawa. Sa mga Hudyo, meron yung ritual na inutos din ng Diyos pero walang unawa. O, So, sige, anong kaibahan tanong sa pa. Katoliko? Parang pareho lang sa Katoliko, di masama din yung sa Katoliko. Ay, hindi masama pala sa Katoliko. Ang Kasi pareho parang nila same sa lang. Katoliko, hindi rin berayan. Pero ang Katoliko may dagdag kasi hindi yan direkta inutos ng Diyos. Nakuha mo. Halimbawa, sa araw ni San Juan, Juan Bautista San Juan, kailangan mamamasa sila ng tao. Saan nila nakuha yan? Sa Katoliko eh. Di ba? O sa araw ng Pasyon, mahal na araw, magpapapako sa krus. Saan nila na progressive revelation niya ang Katoliko sa yung pamamalo sa sarili? Tinagos na nila sa pako sa krus. Yung palo sa sarili, kung babalik doon sa original Bible, yan yung fasting. Afflict yourselves. Lagay ng abo sa ulo. Lagay ng sako sa ulo. Sa atin, kunin natin revelation. Sila, nagdagdag ng ritual. Parang ang progressive revelation, lalo mong saktan ng katawan mo, lalo ka lalapit sa Diyos. May biblical na saktan eh. Yung fasting, isa dyan. Yung palo sa anak, saktan din yan. Francis, follow Pero up biblical ako. na mapagtupad yan. O sige. Yung mga pista ng balag, ng Passover, ng unleavened bread, ng lahat ng pista, tabernakulo. So, hindi masamang kopyahin yon. Katulad ng ginagawa ng Messianic. Ang masama lang, yung walang unawa na pagkaberyan. Tama. So So, ganito kung yun. So, gagayahin pwede mo, pa na hindi tayo na bawal. kopyahin mismo yung kung ano yung ritual nila, basta tama yung unawa. Kailan makuha may mensahe sa likod nung pista, nung pinapagawa ng Diyos. Pag di mo kinuha mensahe, yung mismong kahit sasabihin mo pa, letra for letra na pinagawa ng Diyos, para sa Hudyo yan, para sa Israel yan eh. Hindi yan compulsory sa'yo. Ang compulsory sa'yo, hindi lang sa'yo, sa lahat, pati na Israel, yung nakatagong hiwaga, yung spoken word. Yan ang kailangan. Gagamitin mo yung pinagawa ng Diyos sa Israel para makita mo yung nakatagong hiwaga. Para ma-apply mo sa buhay mo yung nakatagong hiwaga. Sabbath, ma-apply mo. Kung pakinggan mo yung Ten Commandments, meron pala siyang equivalent sa psychological idolatry, spiritual idolatry.
Yung Sabat, appointed time, may oras ka. So, yung, ano yung equivalent niya? Diba? Sabi sa Colossians 2:16, na lahat ng mga kautusan niya, mga pinapagawa na yan, lahat nagtuturo kay Kristo. So, may nakatagong hiwaga sa lahat ng pinapagawa ng Diyos. Ngayon, nare-revive yung mga messianic dahil ginaya nila yung gawa ng Hudyo. Kala nila yan yung progressive. Hindi yung progressive. Pamangmang eh. Kasi, sabihin natin, tsambahan, may nakikita silang type. Kung hindi sila berean, hindi nila makikita lahat ng type. Alam mo yan, si Dominic A. Berman. Maganda naman type niya eh. Gusto ng Diyos sa pista ng balag. Maranasan, maalala natin na dati tayo walang bahay. Natutolda lang tayo sa disyerto. Kaya kahit may bahay na tayo sa Promised Land, meron pista ng mga balag o tabernacle na magtolda-tolda tayo. Parang gawa ng kiosk, gawa ng mga kiosk, ng mga booth. Parang ginagawa rin natin ngayon pero sa jobs fair, no? Electronics fair, construction fair, di ba? Ano ba yung trade expo, mga ganyan. Gumagawa sila ng booth, di ba? Umuupa sila. O kahit sa mall may mga booth. Ngayon, pinapagawa ng Diyos sa mga Hudyo itong booth. Siyempre, may kainan, may sharing. Pero hindi, direct mabasa mo, utos sharing. Nakatagong hiwaga na yan. Hindi na literal pagkain, although pwede mag-literal pagkain, no? So, ano ba yung application sa ating? Kunwari, nag-house to house tayo, may pagkain. Nagaganap yan. Nagaganap sa Acts 2 yan. So, kunin natin yung nakatagong. Pag hindi mo nakuha, sayang yung kopya mo. Pag nangopya ka, wag mo gawin doktrina yan. So, hindi masama maghugas ng kamay eh. Pero, sabi ng mga Pariseo, pag di ka naghugas kamay, nakakasala kay sa Diyos. Sabi ni Kristo, you teach for doctrines the commandments of men. Sarili mong utos yan. Ang pinututosan maghugas, yung mga saserdote. O, gawa ka na special type. Si Al-Aslani, yung Iranian. Kailangan health tayo, health. O di, special lang yan. Hindi yan ang ultimate mensahe ng Diyos. Hindi na ritual, kundi yung mensahe sa loob ng pinapagawa. Ngayon, ang ritual na nag-survive sa pista papunta sa atin, yung ritual sa petsa, yung yung Passover, naging communion. How about yung iba? Walang ritual dyan. Kukunin mo yung mensahe at bakit sa panahon na yan. Okay? So, kunwari, ngayon, Taglagas. Ang mayroon pa tayong anibersaryo sa Taglagas. Gamitin natin anibersaryo para makuha natin yung mensahe sa Taglagas. Diba? Okay, yung buong mundo mag-Christmas, pero tama-tama sa Hudyo, Hanukkah yan. Kunin natin yung mensahe ng Hanukkah at yan, hindi dahil para tayong Hudyo na required mag-Hanukkah. Hindi, kunin natin yung mensahe. Kainan din yung ginagawa nila dyan eh. Tas prayer. Lahat yan, puro kain yan. No? Come and dine. O sige, sana makuha nyo yung balancing pag tulad sabi mo, hindi masama gayahin. Ano ba tong picture na to? Booth. Booth, Yan, booth ng nagtitinda, no? Pero hindi siguro utos ng Diyos magtinda. Parang pakain lang nila eh. Parang pista pagkain din eh, pista. So, kung nagbebenta, iba na yan. Although, yan ang isang halimbawa ng booth. Dapat, okay. Sana may marami pang booth. So, salamat sa picture. Pero sana, bukas baka hindi pa nahanda ni Simon. Kailangan ko picture nung ginagawa ng Hudyo. Wag muna yung application natin ngayon. Para yung taong nanonood, makita nila, ito pa yung ginagawa ng Hudyo. Kunin muna natin yung ginagawa ng Hudyo, saka tayo magawa ng type sa atin. Kasi pag wala tayong picture, kailangan malalim yung tao na nakikinig para makaintindi. Hindi man lahat malalim. So, kailangan natin pakita yung picture, bawat pista, anong ginagawa ng Hudyo. Yung kunwari, pray, iyak nila, no? Yung abo sa ulo, yung mga ganyan, fasting nila. Pati na rin yung
sinasabi kong si Jonah sa hari ng Assyria at yung sino pa? Yung Jericho, Fall of Jericho sa trumpet. Yung dating album, i-ready nyo lang. Last two years na album. Okay, tanong. Si Simon, si Teo, hindi pa kaya. Yung buong Tanay. Or Sister Remy. Brother F, ano po ang Thanksgiving na pinagdidiriwang sa church? Yung lahat ng churches, kasi ang Christian, meron nakasanayan silang Thanksgiving. Sa US meron yan, no? May petsa pa sila eh. Ngayon, kung sarili mo lang yan, wala masama. Ngayon, ang Thanksgiving, nasa Bible yan, na magpapasalamat tayo sa Diyos. So, meron ano man ang schedule ng Thanksgiving mo. Kahit birthday, Thanksgiving din tawag dyan. So, yung kinikilala mo siya. Sana, pero laliman natin, no? Yung birthday, bigyan natin na connection talaga sa kanya. Kesa yung makasarili lang, ginamit lang yung pangalan niya, Thanksgiving, prayer lang, okay na. Tapos kwentong wordly na yung mga magkakaklase. So, ang Thanksgiving, kung paano mo gusto kikilalanin ng Diyos, ano man ang schedule mo. Yun ang tanong, dito ba sa pista may Thanksgiving? Lahat yan meron. Kasi general ang saltang Thanksgiving. Hindi ka magte-Thanksgiving lang sa isang klaseng pista. Kahit nga hindi sa petsa ng pista, kailangan natin Thanksgiving. Kung ang anniversary natin di tumama sa Taglagas, Thanksgiving pa rin yan. Yung Hanukkah, Thanksgiving yan. Oh. So, ang Thanksgiving ay general term na siyempre, yung alam ng sanlibutan galing sa US na Thanksgiving, wala na sharing dyan eh. Maka-carnal na eh. Yung nangyari sa US, yan yung kinokopya natin. Kunwari, marami sa atin, mamamasyal, kakain sa labas, masaya sa isa't isa, hanggang doon lang. Pero hindi yan bawal, pero hindi na nila nabigay sa Diyos yung dapat. Ano yung dapat ibigay sa Diyos? Sharing kayo. O may gumawa kayo ng programa na kung saan may exam, may workshop, no? May report, may handaog. Iba kung kaya pa gumastos, may praise worship. Ang issue, ang Thanksgiving, laliman mo kaysa ang pinag-uusapan nyo lang sa isa't isa. Nag-reunion lang kayo, wala ang Diyos. Ang Thanksgiving ngayon ng US, panoorin yung mga Thanksgiving nila, parang wala na, parang Christmas din, na wala na yung Diyos, si Kristo sa Christmas. Yung Thanksgiving nila, masaya sila sa isla, pray lang sila, wala na. Hanggang dyan lang. Ganon din nangyari sa church natin, kaya kailangan umabante tayo. From the service, fellowship services, sa mga bahay-bahay. Kasi ang alam natin, buhay natin, sariling buhay lang natin ang iniisip natin eh. Pang sariling kaligayahan lang, pang sariling kaaliwan lang eh. Kailangan, yung Diyos ang maaliw sa atin, ang Diyos ang ma-bless sa atin. Pwede rin tayo mag-enjoy sa pagpuri sa Diyos, sa pagpasalamat, pagpatotoo sa Kanya. Enjoyable din yan eh. So, ang Thanksgiving, kasama kung ano man yung ginagawa natin from the services, kung ano man yan, dapat umabante tayo sa kabuluhan. Umabante tayo sa saysay. Yung ginagawa ng mga tao ngayon, wala nang saysay. Kumbaga, yung Diyos sa kanila parang, lang yan eh, minimisius na lang yung pangalan ng Diyos eh. Take His name in vain na lang eh. Psychological, take His name in vain. No? Okay. So, kung ang tunay na Oo, nawala siya. Ano? Tawagan daw sa landline.
Nandito siya kaso hindi gumagalaw yung mic niya. Baka nawalan siya internet. Hello, hello. Huwag mo na Amy. Oh, sige. Ano ba yung tinanong? Si Kate na nagtanong, yung pista. Pwede kayong mag-contribute, ha? Oo, actually, kaya nga hindi natin tinatawag na anniversary, Thanksgiving. Pero ito, Thanksgiving, ang focus natin dati, Thanksgiving, dahil nagkaroon tayo ng pagkakarehistro o nabuo yung samahan o yung pagtatatag ng church. Actually, yan ang nasa isip ng marami. Pero ito, lumalalim siya. At yung pala, ang ating panahon na nabuksan yung iglesia ng Ikwan, marehistro yung Jesus Christ Rock of Revelation is natapat lang fall. Oh. So itong fall, mas lumalim siya in the sense na ang Thanksgiving natin is hindi lang dun tungkol sa church, kundi yung tapat siya ng Feast of the Trumpet, Atonement, at saka Tabernacle. Ayun, binabaybay kanina ni Brother Francis. Ang maganda itong Feast of Trumpet sapagkat di ba tama lang na maging Thanksgiving din yung makabalik ang pamilya para magkaroon ng tinatawag na pre-iyak. Magkaroon siya ng panawagan. Halimbawa, itong nawala nating mga pabasa report bahay-bahay, yung DBBS, bakit meron tayong logistics? Yan yung dapat nating ipagkaakibat ng pasasalamat natin this year. Actually, for whole year round dapat yan, hindi lang tuwing ganitong buwan. In reality, kung ito ay magaganap natin ngayon as stepping stone, itong ipinapahayag na tawag dito, itong pre-iyak, itong mga pagdayo-dayo sa bahay, bawat pamilya, hindi lang ito ngayong panahon ng September, kundi tatagos siya ng October, November, December, sa loob ng isang taon na umiikot yung lahat ng mga programa ng kaganapan ng, actually hindi lang siya yung 3 feast, 7 piyesta siya. Yung 7 feast na yan, kanina binabanggit ni Brother Francis yung tungkol sa 7 feast, sa piyesta ng mga sa Katoliko. Diba, piyesta ng San Juan, piyesta ng San Vicente Ferrer, San Roque. Sister Remy, huwag mo patagalin yung PGI. Dapat ikot-ikot ka sa iba. Okay na. So yan, Meron ako sasabihin doon na sinabi mo, no? Ang purpose ng pista, ayuda. Hindi ibig sabihin titigil na tayo sa pagkain, pero masarap lang ang pagkain sa mga ganung petsa. Ibig sabihin, ayuda yun. Pero dati pa rin tayong kumakain. So ganito rin. Yung ginagawa... nawala. May nag-mute sa akin eh. Sino nag-mute sa akin? Si Ami? May nag-mute sa akin. Okay. So, ang sabi ko, itong mga pista, si Remy, palitan mo na yung picture. Kahit na tumigil dyan. Ang tagal-tagal. Pag napinanood na iba, akala nila iba. Iba naman. Yung
Simon, request ako yung umiiyak na ano, dapat meron ka na sa album o yung dati. Balikan mo yung dati. Tingnan mo yung dati, huwag sabihin, ready na ako dyan. Handa mo. Tingnan nyo, saan yung album na yan. So, Marjorie, bawat pista, ayuda yan. Hindi ibig sabihin, dun ka lang magta-trumpet, evangelize, dun ka lang iiyak, pre-iyak, dun ka lang mag-training ng pamilya. Ayuda yan. Kumbaga paalala yan na parang New Year's resolution. Hindi sabihin New Year ka lang nagbago, kundi Pagka parang umpisahan mo na ngayon at tuloy-tuloy mo nang gawin. tama, tuloy-tuloy na, hindi ibig sabihin doon mo lang gagawin. So samantalahin natin tong anniversary, sabay pista ng Taglagas. Para lahat ng kapatiran, susunod naman yan kung pupuntahan natin eh. Ang problema natin, konti lang yung pumupunta at hindi lahat naaabot. Di ba? Pero kung sasadyain natin, kaya kung kunwari, ang turing natin dito sa gawain parang trabaho, katulad din yung pagturing natin sa trabaho, ay mapupuntahan yung mga kakaunti ang naintindihan. So, hindi lang design na magandang church yung maisip nila. Pati yung pamilya nila, maisip nila na, ay kulang to, ang anak ko ng gato, yung apo ko kulang ng ganito. Halimbawa, Bebang family, Kamandag family, Linda Tabios family, Ruel, ano pa, Kiling, Geraldine, may mag-ano dyan. Ano pa, yung yung nandun sa San Andres, kahit online. Diba? Simin, ito yung oras natin, 1 linggo na lang tayo, no? Ito yung oras natin para samantalahin natin ang anniversary para magkaroon ng ayuda yung gagawin nila. Siyempre, hindi pa sila malalim. Sumusunod lang sila sa papagawa natin. Paliwanag na natin to. Ito pahayag ng Diyos. Ihanda niyo yung puso niyo na linisin natin yung natin. Yung schedule natin baka hindi pa yung marami pang bakanteng oras na pupunta sa kaaway. Tapos yung anak nakakain na ng basura sa sanlibutan. Oh. Parang evaluation, inventaryo, reflection, ganyan. So, ito ang purpose ng Diyos sa Hudyo, Israel, may counterpart sa atin. At lahat ng mga ayuda to. Kailangan gamitin natin yung pagkakataon. Kasi pag hinintay mo, lumipas na yung anniversary, lumipas na yung Taglagas, tinatamad na naman yung mga tao. So habang mainit yung tao, gusto nila tumulong, gusto nila maglabas ng pera, gusto nila magsipag, no? Maglinis, magganyan-ganyan pa. Patulong Sister Remy ng yung Hudyo ang umiiyak. Kung ito lang papakita, sana meron yung Israel, may cartoon naman may comics dyan Okay to, pero application na natin to. So, pagkakataon natin ngayon, yung mga nanlalamig na kapatiran, mapuntahan. Tapos, i-connecta mo rito. Oh. So, umuwi ka na ba, Marjorie, sa Baler? Oh. Anyway, pwede ka naman mag-assign si Mima Yeye, etc. Si JP David. So, pwede ka naman kumontak Oh. Ganyan dapat gawin ng lahat, no? Kontakan sa isa't isa, schedule sa isa't isa, puntahan ng isa't isa. Sarili lang nating natuturuan, di tayo malaking church, Yung sarili nating nasasakupan, hindi pa nila alam lahat to. Oh. Kahit nga dito sa room, hindi lahat nakakainti mapang malalim. Pero kailan tulungan nyo na, kumontak na kayo, mag-record na kayo, schedule na kayo. Kung di physical na bisita, online. Kanya-kanyang tawagan, kanya-kanyang conference. Okay, tuloy tayo sa tanungan, no? Kung nawala ako, hindi lang ngayon kahit bukas. Sa pakisalo huwag kayo tahimik lang. Kailangan may sumalo, may magsalita. Sige. Tanong po ako. Yung yung pagki-cleansing po ba ng high priest, pwede natin maipasok yan sa hukom? Oo. Yung Israel, tipo natin, yung ministering priest, tipo natin, ang high priest, tipo natin. Lahat yan may tipo sa atin. May tipo kay Kristo, may tipo sa atin. Si Kristo yung scapegoat, si Kristo yung kakatayin, si Kristo yung susunugin.
Si Kristo rin yung high priest. Si Kristo rin yung ministering priest. Tayo rin yun. Tayo rin yun, no? So, paano yung high priest? Ano yung atonement? Diyan pumapasok ang high priest doon sa Holy of Holies. Pwede siyang mamatay kung hindi siya tapat, hindi siya ganap, hindi kumpleto. Unawaan niyo tong high priest. Maganda yung tanong mo sa high priest. Ang high priest, pag kulang ang paglilinis niya, patay siya sa loob ng Holy of Holies. O, salamat sa picture. So, bukas kailangan mabilis kasi sobrang dami. Compressed. So, natanong din kayo bukas, no? Kahit English, tulong lang kayo. Imbita pa kayo ng foreigner sana. Kanya-kanya imbita. O share na rin. Ang high priest, pag hindi ka ganap, patay ka. Tignan niyo yung atonement, di ba? Nagpe-pre-iyak tayo. Kung nagpe-pre-iyak tayo, sapat ba yung prayer natin? Tama ba yung prayer natin? Kasi kailan bereyan ka? So, merong umiiyak, nagpe-pray, katulad mga Israel mismo, Hudyo. Pero kulang sila, hindi pa sila ganap. Bulag sila, Nicolaita sila eh. Sarado sila sa Kristyanismo. So, dito sa atin, meron ba sa atin na papasok tayo sa Holy of Holies? May kantang ganyan, no, sa dulo. Now I can go into the Holy of Holies. Paano kung di ka sapat? O, yan ang mensahe. Kailangan maging application sa atin. Kailangan yung pagsisisi natin, yung sapat na pagsisisi, yung pre-iyak natin, yung sapat na pre-iyak na may berean repentance, pagsisising pagkaberean. Kung nag-pre-iyak tayo, hindi lang yan pre-iyak manumbalik sa Diyos. Kailangan ilista natin yung sa notebook yung pagkukulang natin. Kasi pag hindi tayo naglilista, may malilimutan ka. Ang purpose na notebook, may nagpaalala sa'yo, may nagsabi sa'yo, mali mo to. Pag hindi mo yan tinandaan, hindi mo mahal ang Diyos. Kasi kung mahal mo ang Diyos, gusto mo maging be ye perfect as your Father in heaven is perfect. Ano mang mancha, isa-surrender mo. Papakorek ka, papahukom ka. Kung ano lang, bara-bara lang, parang lasing, kung ano lang maisip, hindi yan tunay na pagsisisi. Kung high priest ganyan, patay ang high priest. Hindi lang high priest Kahit ibang ministering priest namatay din Kaya hindi sila dapat humawak dyan, nahawakan nila. Naghandog sila pero hindi sila, naglasing sila or whatever. Yung naihandog nila, yung hindi yan ang dapat handog, patay. Maraming ganyan halimbawa sa Old Testament namatay. So, isang type ng high priest, maingat yan. Kung high priest ka, maingat ka. Kasi, ikaw lang ang mag-isang papasok doon, hindi sila papasok. May nakatali lang sa paa mo, kung sakaling namatay ka, hilahin ka na lang palabas. Wiwisi ka ng dugo. Ano kaya type niyan? Tayo, si Kristo high priest, si Kristo yung Cordero. Sarili niyan dugo yun. Ano kaya sa atin? Yung type niyan, high priest. Maglilinis din tayo. Dadalhin din natin dugo ni Kristo. Iwiwisik natin sa altar yung dugo ni Kristo. Paano? Pagkabere, 1 John 1:7 yan. If we walk in the light as He is in the light, the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. Paano mo na-apply ang dugo ni Kristo? May literal ka bang hawak na dugo? Yung pagka-bere, yung pagka-walk in the light, yung pagka sunod mo sa liwanag ng Diyos, doon malilinis ka ng dugo. Pag sunod mo sa lakad ng liwanag ng Diyos, kasama na yung pagpakumaba mo, magpahukom, magpakorek. Bilang berean, kasi kailangan maging berean para makalakad sa liwanag. Hindi ka iiwas. Kunwari, may nagawa kang di maganda. Kaya yung na-influensyan mo, ayaw na ibalik yung pera. Meron kang pag-iyak dapat na, uy, nagpapakorek ako, ako nagkamali ako, Kaya hingi yung tawad. Tutulungan ko, kaya kong ako na sumagot kasi maapaw naman yun ako. Yaman ko. So, yung pagsisisi mo ay genuine. Yan yun, doon ka nahugas ang dugo. Doon nahugas ang dugo. Ayaw mo umamin. Magsisinungaling ka pa na wala kang ginawang mali.
No? Yung pang inosente ang gagawa mo ng istorya, hindi ka talaga nagsisi. O, kahit iyak-iyak ka sa harap ng tao, iyak-iyak ka sa harap ng Diyos. May nakakatulong ka sa ibang tao, pero ikaw mismo hindi ka na, personal na to eh. Atonement. Yung atonement mo, pagbabalik loob mo eh. Paglilinis mo eh. Meron kang atraso, meron kang utang eh. Isinurrender mo sa kanya eh. Sa magandang kanta, I surrender all. No? Yung tunay na surrender, hindi yung kanta lang napakitang tao. Ang tunay na surrender, bereyan ka. Kaya mong, hindi to doktrina ha. Hindi ka iiwas kung may mali ka, gusto pakita ng tao, hindi ka iwas doon sa tao. Lalapit ka pa doon sa tao. Sinabi ng Bible yan eh. Makipag-ayos ka bago ka magsamba. Ito yung personal relationship. Itong atonement. Malalim tong atonement. Hindi tayo matatapos pero hindi lang to preiyak. Ito yung pagbabalik loob mo sa Diyos. Yung pagbabalik loob mo sa Diyos, siyempre later madadamay yung pakikitungo mo sa ibang tao. Ininikolaita mo pa ba ibang tao o magigising ka na mali yung ginawa mo, di ba? Ilulukwar mo ibang tao dahil sasarado mo sila dun sa magkumpara. Para, hindi mo alam, pinapahamak mo yung tao eh. So, kunwari, dito tayo sa atin. I-ignore pa ba natin yung panawagan? Hindi, kung ano yung gusto ko, yan ang dapat masunod. Hindi yung sinasabi ng yan, taong yan. Oh. Kasi Diyos-Diyosan yung taong yan. So, nagninikulayta tayo kasi hindi natin pinatunayan tama ba yung sinasabi ko o nadala lang ako ng emotional, nabulungan lang ako or nakita ko lang sa ibang tao ganyan o spirito lang yan. Meron sa atin, wag na tayo makinig sa hukom class, wag na tayo o basta wholesome ka lang sa sanlibutan. Yan yung mga dapat natin pagsisihan. Pag umikot kayo sa bahay-bahay, yan ang kailangan nyo ipakita sa kanila. Yung pamilya natin. Pag nagkapamilya na tayo, may utang na tayo sa Diyos. Ano ba yung tipo ng mga sacerdote? Yung high priest, isa yan. Levite, may tipo yan. Bakit ko sinabi parang may tipo? Kasi may nabugbog sa daan, tas dumaan yung Levite, dumaan yung high priest. Binanggit yung Levite, binanggit yung high priest. Ibig sabihin, may tipo na yan sa atin. O binanggit yung Samaritan. May tipo na sila sa atin. Lahat yan may tipo. May tipo kay Kristo, may tipo sa atin. Okay. Sige, next question. Salamat sa picture. Ganyan dapat na. Isagad mo na lang, i-zoom mo pa kung may itim na titira. Hello, brother. May tanong po Bartay. ako. Oo. Yung sa po, di ba po each of this phase, meron pong typology or yung po, Mensahe. kasi typology o mensahe. Oo. Po, yung sa piece of first fruits po, binigay po ba ni Cain yung niya, first fruit niya dun sa offering nila ni Abel? Binigay niya yung first fruit niya pero hindi doon sa instruction ng Diyos. Nagsariling diskarte siya. Pero does that counted po ba? Hindi nga counted eh. To obey is better than to sacrifice. Sumunod ka sa eksaktong gusto ng Diyos na gawin mo para counted for you as righteousness. Diba? May Abraham, may Noah, it's counted to them by righteousness. Kasi sumunod sa instruction. Hindi binago ang instruction. O, salamat sa pag-zoom. Bar Simon, wag mo kalimutan, hanapin lumang album, baka may umiiyak dyan. At hanap ka nila ng umiiyak na yung Hudyo Israel, hindi mo na yung tao-tao. Yung Hudyo na umiiyak na Israel na paano na to pa rin, kahit noong panahon, paano na to pa rin yung feast. Type mo lang yung morning, yung pagdadalamhati na pinapagawa sa trumpet saka sa atonement. So, ang tunay na sakripisyo, tunay na paglingkod, paghandog, ano exactly yung gusto ng Diyos? Halimbawa, bigyan natin halimbawa, sa ibang church nangyari to eh. Merong, sa Katoliko, sa history talaga marami. Pinaganda yung kapilya.
O yun na yung paglilingkod nila. Nagbalabas pa nga maraming pera para pagandahin ng kapilya. Binenta pa yung future na indulhensya. Ano yung indulhensya? Yung babayaran mo na mapatawad ka ng kasalanan mo. Kasi sa Bible, di ba sabi ni Kristo, sino mang kasalanan patawarin mo? So may kapangyarihan magpatawad ng kasalanan yung tunay na ministro ng Diyos. So iniisip nila yung mga pare, i-advance nila yung pagpapatawad ng kasalanan, peperahin nila para patayuin ng kapilya o pagandahin. Yung St. Peter's Square, no? Ngayon nakikita nyo, malaki, maganda. Yan ang sakripisyo nila. Si Michelangelo, sino-sino pa yan. Talagang nag-drawing ng maganda sa chapel. Ang tanong, yun ba ang gusto ng Diyos? At bonus na lang yun eh. Ang gusto ng Diyos, maging berehan ka, sumunod ka sa salita, maging patas ka, mag-ano ka. So, meron sa atin, akala natin, umattend, nakinig, okay na yan sa Diyos. Bahagi lang yan eh. Gusto ng Diyos magtanong ka. Gusto ng Diyos lumalim ka. Gusto ng Diyos hindi ka habang buhay, baby. Wala tayong pinag-iba sa Katoliko kahit na iba lang ang mensahe natin. Hindi naman nila unawaan eh. Patatapasin lang pakinigin, then uwian na. O maghimok tayo. Siguro anniversary, marami mag-i-stay. O bago pa anniversary, hindi dahil sa anniversary lang ha. Paliwanag natin. Kung tunay tayo naglingkod, kaya natin umatin hanggang gabi. Umatin tayo hanggang gabi at pag-usapan natin ng malalalim na salita. Kung may trabaho tayo sa oras na yan, dahil schedule ng trabaho yan, mag-make up ka. Di ba? So, puso natin, tinitignan ng Diyos yung puso natin. Sinasadya mo ba yung pagkakasala? Oh. So, yung ginawa ni Cain, yan ang halimbawa. Sariling diskarte. O, Steremy, kunwari, hindi naka-attend. Kailan pa ba umatin? Parang tao ba sinusunod natin? Hindi, sa Diyos to. At may tinuro pa nga ako, o yung anak mo, o ngayon, hindi lang anak, may iba pang anak. Kailangan may mabarkada sila ng ka-sharing. Kahit wala pa yung online, dito muna sa Manalite. Part ng paglilingkod yan, pero sarili mo rin. Gusto ko mag-share. Gusto ko magtanong. Gusto ko malaman. Pagsamba yan, paglilingkod yan. Diba? Forsake not the assembling of yourselves together. So meron dyan, gagawa ng substitute, pero kaya naman nila umaten. No? Kunwari, hindi na kailangan umaten. Basta nakikinig lang ako sa audio-video. Pwede na. Si Brother Simon. O, scribe lang ako, pwede na. So, kailangan i-correct natin about isa. Yung iba, umaten lang na umaga. Kasi alam nila, kailangan talaga umaten. Pero umaga lang. Ang kailangan, magpaturo ka. Kahit bahay mo, o kahit hapon, no? Kailangan mag-enjoy ka, magpista kayo sa salita, gabi. Oh, available ba? O baka may hinahabol kang telenovela. Di ba? Hinahabol kang libangan. O gusto mo lang yung katawan mo, ano? Ano yung tanong? Hello? Okay, tuloy lang tayo. Okay. Pinapakita natin ngayon, marami sa atin, may substitute, pero hindi, merong legitimate substitute, kunwari, hindi mo maiwasan. Tapos meron ding, kaya mo, pero sasadyain mo lang. Yan yung ginawa ni Cain. Pwede na ba substitute itong mga prutas? Okay? So, ang nangyari sa denominasyon, ito, hindi direkta nasasabi ni Barbanang, pero parang sinabi na rin niya to eh. Nakontento na sila sa truth na alam nila. So, yung truth na alam nila ni Lutheran, na Wesleyan, na Calvinist, no? Methodist. Yung truth, Pentecost, yung truth na alam nila, yun na lang yun. Yan ang gagamitin nila para iwasan na nila yung iba pang kailangan nilang alamin. Iiwas na sila. So, ganun din, katulad din kay Cain. Oh. Yung
hindi yan ang hinihingi ng Diyos. Ang hinihingi ng Diyos, may kinatay ka, dugo. At yun ang pandamit. Oh. Kung nag-decorate ka ng altar, bonus lang yan. Pero hindi yan talaga hinihingi ng Diyos. Genesis 4:7, kung gawin mo ba, kung hindi ba tatanggapin ko? So may pinapagawa ng Diyos. Dati na ginagawa ni Cain. Gusto lang niya mag-ibahin. Gusto lang niya magsariling diskarte. So, agahan nyo, yung kunwari, alam nyo ba yung malilit na ginagawa nyo na mag-a-alarm ka? Part ng paglilingkod yan. Kasi, pag hindi ka nag-alarm, malilate ang gising mo. Malilate lahat, or what? O yung inikong picture sa reiyak ng Hudyo, yung kaunting effort mo, anong ng Diyos yan? Kunwari, nakontento na tayo, meron na kaming morning service, hindi ko na gagawin. Parang ganito, kailangan pasulong tayo, hindi tayo paatras. Huwag tayo makontento yung dati nating nagagawa. Okay na yan. So, kunwari may umaatin ng umaga lang. Siyempre, yung iba hindi na umaatin, no? Yung umaatin ng umaga lang, huwag kayo makontento na atin lang, uwi lang, na parang stagnant kayo, parang Katoliko. Hindi na kayo maabante. Kailangan umabante kayo. Gusto ko matutunan yung hukom class. Gusto ko mag-enjoy ng malalalim na salita ng Diyos. Si Sister Ala, nag-enjoy yan dati. Pwede yan mabalik. Siyempre, wala nang no? Sabi niya minsan, bakit tayo mag-stay? Ano ba yung mamya? Hukom ba yan o doktrina? Psychodoktrina? Ay, stay. May interest pa siya sa malalim na salita. Encourage natin muna lahat dyan. Marami sa kapatiran, ayaw nila ng hukom, pero gusto nila ng malalalim na sharing. Gamitin yung stepping stone yan. DVBS, no? At ang mag-DVBS, hindi lang exclusive na manggagawa. Hinihimo ko lahat ng manggagawa, i-train natin yung mga anak natin at mga young people natin. Sila ang mag-Bible study. Pwede natin sila samahan. No? Para napapractice na. Kahit sa sarili natin ba, imbitahin natin sila Imbitahin natin si Patrick, magturo. Siguro nagagawa niyo yan sa Tanay, maganda yan. Kung naimbitan niyo si Patrick magturo, naimbitan niyo si Rap magturo. So, ano yan? Gasino na lang kung naimbitan niyo si Ed, naimbitan niyo, minsan si Remy, kung libre, naimbitan niyo si Owa, si JP, si David. JP, ubus na yung oras sa school. So maganda, ma-schedule nyo. Meron pa lang siyang sama sa DVBS. Tulungan isa't isa. Okay, tanong. So yan yung kikain, no? Substitute. Hello. Paki-search quick picture ng umiiyak na Israel, kasi baka malimutan niyo kayo mamaya. Emergency backup lang. Sige, si Ed ba to? Sige, talong. Kanina sinagot ko yun, ulitin ko lang. Pwede ka mag-schedule kahit anong schedule ng Thanksgiving mo. So meron individual. Hindi lang yung samahan, yung dating naging samahan na yan Individual. Mag-asawa, pamilya. Diba? O kahit buong iglesia, buong samahan. Ang importante sa Thanksgiving, yung puso natin maging bereyan. Kasi, kailangan open tayo for correction, open tayo sa lumalim. Tignan mo yung samahan, naging Diyos-Diyosan na. Kasi nandito kami sa samahan na to, hindi kami makikinig sa paliwanag mo. Kasi lahat ng katotohanan nasa samahan na namin. Diyos-Diyosan yan. Ang tunay na manampalataya, bereyan. Mayroon ka bang sinasabi na di namin alam, pakikinggan namin, check ko. Baka meron kang alam na di ko alam. At pag napatunayan kong totoo, ang communion kailangan gantong pamamaraan. Susundin ko kung taglagas pala, kailangan umiyak, kailangan magtrumpeta evangelize. Kailangan pala training.
Kailan ko pala marami pa ako dapat malaman sa Godhead, sa baptism, etc. Then yan ang tunay na thanksgiving. Nagsasalta ka ng pasasalamat sa Diyos, pero ayaw mo siya sundin. Sa lupa lang ang pagpapala mo. Pero yung panglangit na pagpapala, gusto makita ng Diyos, may pagkaberehan ka. Ang pagkaberehan, hindi mo Diyos-Diyosan yung samahan. Kunwari dito lang kami sa dating daan mag-Thanksgiving. Hindi, ang Thanksgiving sa Diyos. Sa puso mo, sa Diyos. So, whether kahit anong samahan yan na may pinapahayag, i-check mo. Alamin mo. Walk in the light. Pag nakita ng Diyos yung obedience mo, yan ang tunay na thanksgiving kasi ginaganap mo yung gusto niya. Pagkatapos na maraming pagpapala binigay niya sa inyo, at least sinuklian mo na pinakinggan mo yung salita niya. Yung iba na hindi nakikinig sa salita niya pero nagte-thanksgiving, material lang ang pagpapala ng Diyos. Nagbubulag-bulagan. Hindi pa natutuwa ang Diyos kasi namimili ng pakikinggan, namimili ng patutunayan. Hindi na pinatunayan lahat sa Bible eh. Siyempre, hindi nila alam ano yung Nicolaita, hindi nila alam maging Berean. Akala nila, makinig lang sa isang samahan. Hanggang sa end time, may ganun. Makikinig lang kami sa sarili namin, Pastor. Ay, sorry, Brother Francis. Gusto ko tayo maka-fellowship, kaso bawal eh. Meron na kaming pastor. Kaya, kumusta na lang ulit. Yan. Naalala mo ako yung sister sa Carolina kaya. Kaso bawal eh. Bawal kami makinig sa iba. Yan, doctrine of the Nicolaitans na yan. Hindi nila alam. So, ganyan din yung dating daan. Of course, madaya lang sinabi ni Eli Soriano na patunayan mo bago ka sumali. Bago ka mag-join sa amin. Kasi bakit madaya? Pag nasa kanila na, mali na lahat yung nasa labas. Parang kinulong mo na isip mo doon. Sabihin natin, nakatsamba siya na may tama siya laban sa iba. Bigla mo na lang isasarado ang isip mo doon na pakikinggan. Si Jun Olivera may na-convert niya na Baptist. May napaliwanag siyang mali ng Baptist, na-convert yung isang buong malaking angkan yun. Nung na-convert, sarado na sa iba. Ang pakikinggan na lang. Si Olivera. Yan ba yung tama? Pag may na-convert, yung iglesia may na-convert sa Katoliko, alamin nyo to mahalaga to. May na-convert ang iglesia sa Katoliko, may tama naman ang iglesia laban sa Katoliko. So na-convert na. Pag na-convert na, ano mangyari? Hindi na makikinig sa iba kundi sa iglesia lang. Hindi na pansin niya, di ba? Ganon din sa dating daan, ganon na rin halos lahat kay Kibuloy, SDA. Hindi pa ako nakakita ng church na itutulak nila yung miyembro nila makinig sa iba at magkumpara. So pag si Jackson, hindi niya tinulak, no? Kahit hindi niya intention, pero yung marami siyang tagasunod na ayaw na talaga makinig sa iba. Dahil hindi niya hindi niya tinuro eh. Hindi niya tinuro. Kailan may turo? Pag di mo tinuro, yung tao natural magni-Nicolaita. Yung iba talaga tinuturo pa, doktrina yan. Nasa amin ka na, kami lang yung pakikinggan. Huwag ka na makinig sa iba kasi madadaya ka lang. May maling aral sila. Tapos, hindi na nakapagkumpara. So, kailangan nyo yan. Halimbawa, Thanksgiving. Ang tanong mo, Thanksgiving di ba? Ano ba yung tunay na Thanksgiving? Yung sumusunod? O hindi sumusunod? Ang tunay na Thanksgiving, yung puso mo may pagkabereyat. Habol mo katotohanan. Kaya hindi ka kulong sa isang pakikinggan patutunayan. Lahat pakikinggan mo. Siyempre, aabot ka sa yung isda, tinik. Hindi ka lang puro tinapay, no? Carbohydrates, ma-diabetic ka. Kailangan mo ng protina, yung isda.
At kailangan mo sumala ng tinik. Kailangan mo ng protina. Malnourished ka kung puro tinapay lang. Yan yung konti lang nanonood mo. Pero yun yung nakatagong hiwaga sa tinapay at isda ni Kristo. Pinarami. O kailangan umabot tayo dyan. Ang tunay na pasasalamat, ang kalooban ng Diyos, dapat hindi ka na bansot, hindi ka na baby. Kailangan nakakasala ka na. Ayaw mo pa gumanon. Nagpapabansot-bansot ka pa. Oh. Hindi tunay yung pasasalamat mo. Yung pasasalamat mo, pinagpala ako, pinagaling ako. Yan lang. Tingnan mo yung mga patotoo nila. Walang word of God, puro patotoo nila. Ano lang? Pinagpala ako, pinagaling ako. Ang ganyan lang. Pwede sila pagpalain ng Diyos sa material. Pwede sila pagpalain ng Diyos sa mga inaayos ang problema. Nagmimilagro ang Diyos sa kanila. Pero yung pinakamahalaga na gusto ng Diyos, hindi yun. Pag nag-pray tayo, hindi tayo naghingi lang ng tulong. Kung ano yung gusto ng Diyos, yan ang i-commit natin. Hindi na tayo humihingi. Tayo na yung naglilingkod. Lord, saan ako pwede tumulong? Lord, bigyan mo ko ng mani-network sa hukom, o matutulungan sa hukom, o mahukuman. Lord, palaguin mo ako. Gusto ko lumago dyan. Di ba? Yeah. Sa atonement, di ba, may pray iyak. Hindi mo iniiyak, may problema kami, may sakit kami, may kami, lubog kami sa utang, o nalindol kami. Hindi, ang pray mo, Lord, naging makasarili kami. Hindi kami naglingkod sa'yo. Iniisip lang namin yung sarili namin. Aabante na kami, hindi na kami bata. Lord, gusto namin lumago. Kasi yan ang gusto mo sa amin. Gusto namin maging mabangong samyo sa'yo. Gusto namin malugod ka sa amin. Hindi laman namin gusto namin malugod. Gusto namin malugod ka sa amin. Sa sakripisyo namin. Hindi kami maging Cain. Maging Abel kami. Gusto namin matumbok ang instruction mo. Matumbok yung galit, matumbok yung baptism, matumbok yung tunay na worship, etc. Okay, sana makuha nyo, no? At sana isang linggo na lang magtulungan kayo lahat ng mga kapatiran. Ma-follow upan na nyo. Okay lang madoble-doble. Na ano yung dapat ihabol na puso ng pamilya. Okay? O sige, tanong. Sino pa may tanong? Si Ruth po daw. Sir Ruth, dapat masanay ka. Although, kung sa bahay tuloy-tuloy yan, dito, kahit konti, magkakaroon ka. Kasi daming topic hindi mo maubusan. Sige, Sir Ruth. Tandaan Sige nyo, po, yung pag tanong ko po. over. Okay. Sige. Yung tanong ko po, anong panahon po tayo nasakop sa 70s? Lahat yan, kasi umiikot tayo dyan Kung itatype mo sa church ages, kung itatype mo sa church ages yan, isang application lang yan Doesn't mean walang ibang feast na hindi na-apply sa atin. Kung itatapat mo lang sa church ages, malapit na tayo sa tribulation. Okay? So, hanapin mo yung broadcast na related sa timeline ng church ages tinapat sa 7 feasts. Kasi meron din yan. Pero hindi lang yan ang application. Kasi kung sagot sa tanong mo, hindi lang naman church ages ang application, so lahat ng feast dapat apply sa atin. Lahat ng feast. Nawain mo, ano yung nakatagong hiwagas about isang feast? Ano yung significance ngayon sa Taglagas? No? Yan. Sabi, taon-taon, umiikot tayo dyan Pero bukod dyan, kahit hindi sa petsa ng feast, kailangan yung mensahe na katago doon nagaganap na sa buhay natin. Okay? So,
Siguro church ages timeline lang yung pwede ko na. Sige, tanong pa, no? Meron pa pong Ano ba? isa, meron pa pong isa, bakit po sa komunyon yung kay na Moises, kumain po sila ng bitter herbs? Bitter herbs. Bakit sa ating po wala na? Kasi yung sa atin, yung kinopya natin yung kay Kristo. Tinapay ang emphasis at yung alak. Walang alak doon sa na pinapag-auto sa Diyos. Although uminom din sila ng alak, no? Pero hindi yung alak kasi antiseptic eh. Hindi pa inutos ng Diyos yung alak. Although kahit na uminom sila, parang foot washing. Pagdating ni Kristo, in-establish niya yung alak. So, kung ano yung in-establish ni Kristo, yun yung kailangan natin ulitin sa New Testament. Yung bitter herbs may type. So, ang bitter herbs isinasabay sa kordero, inihaw na kordero. Nakuha nyo? So, yung ihaw na kordero, mga messianic yung gagawa niyan. Kung kaya nilang gumawa niyan, no? Yung bitter herbs, parang yung ulam natin, nilagyan natin ng sili, nilagyan natin ng kung ano, no? Pero hindi to pang health, ha? Ang type ng bitter herbs ay kapaitan, sakripisyo. Kung paano nasunog yung kordero, syempre, parang torture yun. Pinatay pa. Of course, pinagtagas mo na yung dugo. May type yan eh. Tinagas ang dugo, inihaw. Yung inihaw type ng pagsubok yan. Yung bitter herbs type yan yun sa Revelation na it make your belly bitter. It shall be sweet in thy mouth but bitter in your belly. Yan yung bitterness, yung kahirapan, yung pagdurusa na mararanasan natin sa pagsunod. Makakaranas tayo ng alimura, makakaranas tayo ng paninira, makakaranas tayo ng pag-iusig. Yung pag-usig minsan nakakarating sa physical. No? Nadadamay ang livelihood, nadadamay ang yung ayuda. Hindi binigay ayuda nila, menan. Okay. Perfect. Tanong. Baralan. Teka. Meron pa bang kanina nagsalita? Wala na, no? Kung wala na, sige. Tanong ko, Brother Epis, ano yung purpose or significant or tapin shadow ng fasting during sa Day of Atonement? Okay, sinabi ko na yun kanina pero ulitin ko lang mabilis. Self-affliction para lalo kang ipakita yung pagsisisi mo. Meron kasi iba, parang hindi nakakaramdam ng iyak eh. Hindi nakakaramdam ng Meron sa Bible yung afflict yourselves. Yung afflict yourselves, parang yan yung pinapagawa ko tuwing spring or fall na pre-iyak. Di ba sasabi ko? Babanggitin ko yung kasalanan ng bawat isa na basta maalala ko, ma-reveal sa akin. Tapos load, syempre yung iba dyan, totoo. Lulod sila, alala nila, at least kumpisan lang sa Diyos. Yung genuine na pag-iyak sa Diyos, yung fasting, syempre 1 araw, 2 araw, 3 araw, ano man yan, dagdag yan sa seriousness na ina-afflict mo yung sarili mo. Kunwari, di ba bigyan tayo halimbawa, pag namatayan tayo, minsan di tayo makakain. Tama ba? Yes or no? Sagot. Kahit sino. Namatayan, o okay, nasunugan ng bahay. Iba dyan. Oh. Diba? Okay, iniwanan tayo ng diba hindi tayo makakain? Sa sanlibutan, pag na broken hearted, hindi makakain. Sanlibutan yan, Kung tayo seryoso sa pagsisisi, yung pre-iyak, yung atonement, hindi lang lista yan. Hindi lang pinilit mo umiyak ka. Yung hindi ka makakain, syempre natural to. Dahil naramdaman mo yung bigat ng kalooban mo, hindi ka makakain. Kung umabot ka sa level yan yung magandang klaseng fasting. Dahil nagsisisi ka, hindi ka at ramdam mo yung kasalanan mo, hindi ka makakain. O yan yung natural way, Yung hindi natural na way, pipilitin mo sa sarili mo, sasadyain mo hindi kumain para yung manhid ng
ng puso mo mawala. Pag siya manhid, di ba meron tayong kapatiran, no? Young people, hindi nila naramdaman na may impyerno, hindi nila maramdaman na kailangan nila ng Diyos. Gusto lang nila mag-date, mag-happy-happy, mag-fornicate, mag-ganyan. So, kahit dito, kailangan ko ba pumasok sa question and answer? Hindi naman kailangan gawin yan. May manhid nararamdaman sa puso yan. Meron bang magulang dito, pinapapasok, hindi pumasok, hindi pa ina-assert yung anak. Kasama na yung manhid na okay lang ang anak ko, parang si Job, no? Okay lang anak ko, hindi ko kailangan parusahan dyan. Hindi ko kailangan mag-assert dyan. Basta malusog, kumikita. Oh. So, manhid yan. Yan yung mga manhid na tinutukoy ko. So, pag ikaw ay nag-fasting, yung pagkamanhid mo mawawala. Kasi pwedeng alam mong mali yan, pero yung laman mo mahina. Di ba sabi ni Pablo? My spirit, the spirit is willing, but the flesh is weak. So yung flesh is weak. Dahil sa fasting, maa-anointingan ng Diyos yan. Kaya yung iba ginagamit yung fasting, kaya may milagro-milagro. Pero wrong motive yan, ano? Ang purpose dapat natin sa fasting, dahil bereyan na pagsisisi. Kasi napakakapal na ng pagka-karnalidad natin. Manhid na tayo sa pagkukulang natin. Hindi natin nakikita. Yung fasting, tulong yan. So hindi ka kumain dahil ramdam mo yung kasalanan mo. Oo, ramdam mo yung dagok. Hindi ka kumain kasi gusto mo maramdaman yung dagok. Kasi hindi mo pa nararamdaman yung dagok. Alam mo sa utak mo pero hindi pa ramdam ng laman mo. Kaya kailangan magutom mo na yung laman mo. Umiyak ka. Di ba? Parang, alam mo ba, bigyan ko magandang halimbawa ng fasting. Alam mo ba, isang araw wala nang makain. Naniwala kayo sa tribulation, sa gera? Naniwala kayo sa coronal mass ejection, gamma ray burst? Pag nangyari yan, bigla tayong wala makain. Kasi biglang mawawala ng kuryente ang buong mundo. Masusunog, matutusta pa. No? Bagyo, etc. Baha. Hindi ka rin makakain. Hirap na hirap ka, wala kang makain, tumatawag ka sa Diyos. Ang problema, manhid tayo, hindi natin alam darating yan. Hindi pa na tayo nag-assert sa pamilya natin na maabangan nila yan. Pag siyang abangan yun, sabi ni Kristo, when ye shall see therefore the abomination, stand, flee to the mountains. For 40 years, 33 AD to 70 AD, nakaabang yung Kristiyano. Hindi puno sila ng paalala. Nakatakas yung Kristiyano nung kinubkob ni Titus yung Jerusalem. O ngayon pa lang, yung mga anak niya ba manhid? O aware na aware sila? Bilin na bilin. Parang Noah, binili ng anak, no? Binili ni Enoch, binili ni Metusela. Binilinan mo ba? Alam na ba ng anak niyo yung two prophets? Alam na anak niyo yung pagkabere, etc.? Kukunti lang. Itong church, alam na ba nila? Kung hindi, manhid pa. Nasa liwaliw pa. Nasa mundo pa ng libangan. Yung pagsimba ay symbolical. So, dahil yan ay officially kapatiran, kailangan natin puntahan. Turuan ng fasting. Ang purpose ng fasting, ito, isang magandang purpose scribe nyo to, ha? Darating yan. Darating ang tagutom. Ngayon, ramdamin mo na sa laman mo. Paano kaya kung nandiyan ka na? Kunwari, kagagaling mo lang sa fasting. Yung hirap na nararamdaman ng laman mo, darating yan. At lalo na sa pagkamanhid, pagkabulag natin, darating yan. Kahit paano ng Diyos, darating yan. Kunwari, siyempre, yung iba, ang nakaramdam ng sakit lang, no? Kung ano man ang hirap sa buhay, yung fasting, parang halimbawa na darating yan, yung palo ng Diyos, darating yan, yung tribulation. Paalala yan. Paano kaya kung nandyan na? Handa ka ba? Nakakatulong sa pagsisisi mo yan. Nakakatulong sa'yo magbukas ang puso mo, magpakumbaba ka. Kasi akala mo, katulad ng mayaman versus Lazaro o yung isa pang mayaman sa parabola, laging may pagkain, laging may sagana. Hindi. Spiritually, nagugutom ang kaluluwa mo. Kailangan mo magsisi. Yung fasting,
type lang, ganyan pala yung naramdaman ng kaluluwa ko. So, ganyan kahalaga. Ganyan yung tulong ng fasting. Hindi ka kusang nag-fasting dahil wala kang ganang kumain. Sinadya mo mag-fasting kasi gusto mo maramdaman yung mangyayari ng buong sanglibutan pag dumating na yung palo ng Diyos. Gusto mo maramdaman din yung mga temporary na palo ng Diyos. Yung mga sako na mga paalala yan. Lahat ay tumatanda, namamatay. Yung hirap, sakit, yung hirap na walang makain. So marami sa ating kapatiran, nalilimutan nila yung Diyos o maging berean o yung sitong hukom dahil sagana. Isang araw, mawawala yan. So yung fasting, tulong yan maalala. I hope maturo nyo to, no? Itong bago kong share, bago lang din sa akin to. So progressive to. Yung fasting ay paalala sa darating na tribulation. Okay. Sinabi rin ng Bible yan eh. So iyan ang isang purpose ng fasting. Siguro hindi na nasabi sa Bible. Ang mababasa mo na sa Bible, afflict your souls. Okay, so itong sa atonement, meron dyan fasting na hindi natin na pagtuunan. Sana may DVBS nyo, may online nyo yan. O may report nyo, no? Sino pa may tanong? Habol na lang, ilang minuto na lang. Wala na. Hello? So sana, Bro Sen, nakapagtanong lahat ng anak mo, no? Mr. Conching, ang dami mong apo, anak, at mga ampon. Sana. So maganda, si Kate nakapagtanong, tama yan. Yan yung tamang PTA. Kasi pwede natin i-train ng anak natin magtanong. Okay? So yung mga hindi nakapagtanong, reach out kayo sa kanila. Kailangan nyo sila ma-evangelize, mahukuman, ma-train, ma-disciple. Okay, ang workshop natin, exam din kayo sa isa't isa. Then, tanungin nyo ano yung paghahanda na alam nyo dapat paghandaan. Siyempre, may paghahandang trumpet, may paghahandang atonement, may paghahandang tabernacle. Siyempre, yung paghahanda sa tabernacle, yan ang ipang-trumpet nyo. Pero ang original niyan, kaya nauna yung trumpet nag-evangelize kayo ng tao, tinuruan nyo magsisi sa atonement, hukom din yan, anong gagawin, bautismo, etc. Then disciple nyo sa tabernacle. Okay? So, ano yung mga detalye yung gagawin dyan? So, isa yung fasting, maganda yung tanong fasting, no? Pero, dahil sa dami ng dapat ituro sa kapatiran, bahala na kayo kung umabot kayo sa fasting. Pero pwede nyo, kasi sa Pentecostal, required yan, ito ako, di ako ganyan kahigpit.